Hindi lang daw pangyabang ang pagpapalit ng tambucho ng ilang sasakyan. Pampaganda rin daw ito ng andar. Yun nga lang, paalala ng LTO, dapat nakasunod ang tunog ng inyong tambucho's limit para hindi makabulahaw. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Kumakalat online ang isang viral video kung saan makikita ang sagutan ng isang rider at traffic enforcer tungkol sa umunay maingay na tambucho ng motor. Mariin ang punto ng enforcer. Lumagpas na sa limit ang ingay ng muffler. Pero ayon sa rider, mali ang pamamaraan ng pagsukat. At dito na nga pumasok ang kalituhan. Ano ang tamang proseso? Ayon sa LTO Memorandum Circular Number 2020-2240, ang tamang pagsukat sa ingay ng exhaust ay dapat ginagawa sa 2,000 to 2,500 RPM. Hindi dapat lalagpas sa 99 decibels. Itututok po natin dito. Then, 45 degree. Dito yung sound decibel natin. Tapos half throttle. Standard na ang mga nakalagay na tambucho kapag bumili ng brand new na motor. Pero ang iba, may dahilan daw kaya pinapalitan ng tambucho. Gaya ng performance upgrade. Yan daw ang sistema ng rider na si Arnel David na umaasa sa kanilang motor para sa pang-araw-araw na hanap buhay. Para dugdaging power ng motor. Kasi pagka yung stock, medyo sakali takbo. Hindi lang mga motorcycle riders ang saklaw ng bawal na maingay na tambucho. Kasama rin dito ang mga pribadong sasakyan at PUVs. Kung lalabag ka sa National Sound Level Standards, maaaring multahan ng hanggang 5,000 pesos at pwedeng ma-impound ng iyong sasakyan. Pag tutubos ka, kailangan napalitan mo yung tambucho mo kasi susukatin pa doon sa opisina kung pinalitan mo na yung tambucho mo. Alamin ang batas at ang tamang paraan ng pagsukat para iwas abala at hassle. Dalapin na kamaringan naman sa pagbiyahe ay mangarating sa ating destinasyon. About your neighbor kanikipohati. Amo ka ano balita? Pag-usapan pa natin ang wastong pagsukat ng ingay ng tambucho kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, no, decibels ang usapan dito, ano? Yun yung pangsukat dun sa ingay, no? Level ng ingay, 'di ba? Kailan pa ba nagsimula yung patakaran na yan, ang pagsusukat ng ingay ng tambucho? Actually, Papsi, matagal na, no? Matagal na tayong merong ganito. Pero noong 2020, naglabas ng memorandum ng LTO kung saan nagkaroon na ng national standard na 99 decibels lang, or actually 99. Dapat siya naabot ng 100, no? Para yung tunog nung tambucho parang considered as okay, no? Tas doon din parang na-implement talaga na maayos yung pagkakaroon ng tamang pagsukat, no? Kasi Pops J, yung iba medyo nagkakagulo pa kung paano yung tamang pagsukat, no? Pero dinemo sa atin kanina. Nakita natin may ilang degrees, 45 degrees at doon itatapat yung kanilang gadget, no? Tama ka dyan, Pops J. Meron silang triangle na ginagamit at doon sukat na yon. Tapos doon sa dulo nun, 45 degrees, doon ilalagay ang gadget. Yung gadget, Pops J. Okay, at susukatin kung lalampas ka ng 99. Tama ka dyan, Gaano ba kaingay yung 99 decibels? Actually, Popsi, nakakarindi na ba yun pagka lumampas ka doon? Actually, Popsi, around 90 decibels pa lang daw talaga. It's considered na as masakit na sa tenga. No? So, pag lumagpas pa dyan, yung iba pa, narinig natin, Popsi, umaabot ng 110 eh. So, depende pa yung mga sumasablay, mga 110, ganyan. 110. Pag lumagpas, actually, Popsi, ng 99, matik, huli ka na. Okay, bakit? Matagal nang may ganitong mga ordinansa. Yung ibang mga LGU may ordinansa pa, ano? Pero matagal nang bawal ang mga tambucho na sobrang tindi ng ingay, ano? Pero bakit ngayon nila ginigiit at ngayon sila naghihigpit nito? Pops G, kasi nagkaroon nga ng misconception, no? Nakita natin kasi with the power of social media, no, marami nang naglalabas yung kanilang sama ng loob na bakit ganito yung ginawa doon sa pag-testing ng motor sa kanya, bakit yung sa iba naman daw iba. No, hindi daw nasusunod hindi pantay. Hindi nasusunod yung national standard ng pagkuha. So, doon Pops J, nagkakaroon ng iba't ibang pananaw. So, yung iba nagdedebate na hanggang sa yun nga, nagkakaroon na ng heat yung pag-uusap ng ibang enforcers sa kanong ibang mga rider, Pops J. Okay, mga otoridad lang ba, Ivan, ang meron nitong pangsukat, no? Nitong decibels at o ingay ng tambucho? O pwede rin nabibili ito online? Actually, Pops J, itong mga gadget ito, pwede ito mabili online. Actually, sa ibang mga stores, no, pwede itong mabili. Pero kasi ano ba tawag diyan? Decibel meter. Decibel meter, Pops, ang tawag diyan, no? Pero pwede mabili online, pero kasi yung iba
para daw safe, talagang, meron kasi, Pops J, alam mo, familiar ka dito, merong silencer sa loob na inilalagay doon sa iba't ibang tambucho para hindi ganoon kalakas yung tunog. No? So yun yung ginagawa ng iba, hindi na nila tinatanggal from pag nagpalit sila ng aftermarket na pipe. Kasi yung iba talagang gusto nila maingay, natanggal nila. Yung iba nga raw may kinakalakal pa sa loob, kaya naman nag-iiba yung tunog, Pops J. Ivan, ano naman ang parusa kapag nahuling sobra ka dun sa 99 decibels na limit ng iyong tambucho? Pops J, pwede ka pagmultahin up to 5,000 pesos. No? Medyo mabigat yun, actually. Pero depende yan sa mga ordinansa ng mga LGUs. Kasi may mga narinig tayo, 1,000 lang, yung 1,000 pesos, yung parang yung kanilang penalty. Dito nga sa maiingay na tambucho, tapos syempre kumpiskado yung lisensya mo. Pero bago matubos, Pops J, yung lisensya mo, kailangan nakapalit na, napalitan na yung tambucho, maingay na tambucho mo, back to dun daw sa stock, or at least hindi umabot nung lagpas 99 na decibel, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.